Aktres na ina ng anak ni Baron Geisler, kilalang kilala ni Christy Fermin. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Palaisipan sa mga nakakapanood ng Showbiz Now na vlog ni Nanay Christy Fermin, Wendell Alvarez at Romel Chica kung sino ang ina ng panganay ni Baron Geisler. Inamin ng anak sa panayam sa kanya ng Ogie Diaz Inspire Vlog kamakailan na may isa pa siyang anak na babae na isinilang noong bata pa siya. Nang kwento si Nanay Christy sa SNN, nakilala niya ang ina ng anak ng aktor pero hindi niya binanggit ang pangalan bilang respeto dahil nakiusap na huwag siyang pangalanan. May pitsang October 5, 2008 nang i-report ni Nanay Christy sa Dabas ang isa sa kilalang personalidad na nagsilang ng sanggol na babae. 2 taon na ang nakaraan. Nangyari ito sa ospital na matatagpuan sa pagitan ng Mandaluyong at Pasig. At pumasok ito ng alas 12 ng hating gabi at impinurahan siya kinaumagahan. Binanggit din ng gumamit ng ibang pangalan ang kilalang personalidad at hindi niya inuwi sa bahay nila ang nasabing sanggol, bagos ay pinaalagaan niya ito sa kaibigang aktres. At pagkalipas ng ilang buwan ay pinahatid nito ang bata sa bahay nila at ipinakilala sa mga anak nila ng karelasyon niya na ampon niya. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan noon ang ina ng sanggol na babae at The Bus host dahil nga inireport ito sa pamamagitan ng blind item. Base sa kwento ni Nanay Christy sa SNN, kinausap ko yung ina na itinuring na panganay ni Baron Geisler. Hindi pa kasi kasagsagan ng social media noong 2008, pero matindi na at gumawa na ito ng napakalakas na ingay sa buong mundo ng showbiz. Sabi ko sa nanay ng anak ni Baron noong 2010, humingi ka ng tawad sa akin, kinausap mo ako, pinatawad kita. Tinanggap mo kung ano man ang pinagsigalutan nating dalawa. Ngayon payaran mo na ako kasi 16 ako na ang pinalipas bago dumating ang bidikasyon, sabi pa ni Nanay Christy. Sabi naman agad ni Romel Chica, first time mong maningil ha? Oo, yung vindication kailangan kong maningil para naman po may patayo ko yung kredibilidad kong sumasayaw-sayaw sa loob ng 16 na taon. Ang sabi niya sa akin, wag mo lang nanay banggitin ang pangalan ko. Oo, humihingi lang ako sa iyo ng respeto. Bumibisina ako para maitawid namin ito sa SNN at sa CFM nang hindi namin binabanggit ang pangalan mo. Kwento ng host kung bakit niya kailangang maningil. Natanong din ni Nanay Christy ang kilalang personalidad kung nagkita na sila ni Baron at ang anak nila at niragaluhan pa ito ng aktor ng alahas na ayon sa birthstone nito at cake. Nagulat si Nanay Christy sa sagot ng ina ng dalagitang anak ni Baron. Wala akong alam, wala akong pakialam. Hindi ko siya sinusundan o hindi ko siya pinafollow. Mag-isa kong pinapalaki ang anak ko. Diyos lang ang katabi ko sa pagpapalaki ko sa kanila. Hindi ko alam yung sinasabi niya. Napaisip bigla ang SNN host kung bakit pagkalipas ng 16 na taon ay saka lang nagsalita si Baron para lamang ilantad ang anak nila na isang aktres. Sagot daw ng kilalang personalidad, kasi mayroon siyang pelikula. Huwag niya akong gagamitin sa promo ng pelikula niya, dagdag pa. Hindi pa namin papangalanan kung sino ang aktres na tinutukoy ng ina ng anak ni Baron Geisler. Pero sinabi naman ni Baron sa panayam kay Ogie na when everything is okay, kapag maayos na ay magkikita na ulit sila, ay babawi siya ng panahon. Gusto raw niyang magkaroon ng partisipasyon sa paglaki ng anak. Pero 18 na ito ngayon, kaya mahabang panahon ang kanyang hahabulin. Pinasalamatan ni Nanay Christy ang aktres na tahimik na ang buhay nito ngayon at wala ng panahon para i-entertain ang ganitong klase ng usapin dahil tahimik na siyang nagtatrabaho at napakaraming iniwang problema ng asawa nito at inirespeto yon ng SNN host. At sa kabilang banda naman, inihalin tulad ng premyadong aktor na si Baron Geisler ang kanyang pagiging tatay sa matagal nang ipinaglalabang taglay ng ABS-CBN. Inamin ni Baron na hindi siya perfect na ama pero ginagawa niya ang lahat para maiparamdam sa mga anak ang kanyang pagmamahal at mabigyan ang mga ito ng magandang kinabukasan. Sa panayam ni Ogie Diaz kay Baron na mapapanood sa kanyang YouTube vlog, naglabas siya ng saloobin sa pagiging tatay kina Talita, Kumi at Joaquin at very loving and sweet. Kung ilalarawan ng aktor ang kanyang pagiging padre de pamilya lalo na sa anak niyang babae. With my boys naman, I'm very sweet din at kalmado ako. When I correct them, malumanay ako. Saka hindi ako masyadong matigas. Hindi ko sinasabayan ng galit.
at mahilig din akong magyakap ng anak, sabi pa ni Baron. Patungkol naman sa pagpapalaki at paggabay niya sa panganay niyang lalaki na si Joaquin, I would say good job, but I would rather converse with them. Yung 18-year-old namin who is studying in Cebu Doctors University, I have a good relationship with them and kiss him in the cheek. And hug him is a good enough, it means a lot. Sabi pa ng lead star sa upcoming Viva Films movie na Dearly Beloved. Opposite Christy Reyes. Pagbabahagi naman ni Baron tungkol sa relationship niya kay Javi. Doon sa 10-year-old nag-I love you ako and he says I love you to daddy. My wife and I make it a point na whenever we're in Cebu we need to go out and bond with the family. Kahit sa swimming pool, dugtong pa niya. Pag-amin pa ni Baron, being a father is not easy. Happy-go-lucky ako before. Now para ako sa ABS-CBN in the service not of the Filipino but of my family. For my family. Bukod ni Natalita, Joaquin at Javi, may isa pang akong anak na babae. Si Baron na dumating sa buhay niya yung batang-bata pa siya. I have someone out there. I have a kid out there, another one. But for now, I hope someday when things are okay, we'll get to talk with her. Here, katabi ko na siya dito. Hi anak, kamusta ka? Happy ako na lumaki siyang hindi niya naranasan yung kapangitan ng ugali ko. Kabulastugan ko, ang say pa ng aktor. Pero lonely and sad kasi I didn't get to hug her, or see her grow up, or talk to her or play with her. Pero you know, I always believe in everything happens for a reason. Nag-meet na rin naman daw sila ng kanyang anak. Magka-message kami, umiyak ako kasi noong 2016 and 2017 nang namatay yung mami ko. Mag-isa na lang ako noon before my mom passed away to meetingin ako sa IG or Instagram. Yung anak ko, kamusta ka? Hindi ko lang masabi na ako yung tatay mo. Pero palagi akong nakaabang tapos umiiyak ako. Kaya nakaka-relate ako kay Rustin dun sa dollhouse. Dun ako humuhugot. Kasi ang huling beses ko siyang nakita, 5 or 6 years old siya. Din biglang dalaga na siya. Natuwa ako. Naiyak ako nung nag-reach out siya sa akin. Pero hindi ko pinakitang umiyak ako. Revelasyon pa ni Baron. Patuloy pa niyang kwento. Parang nonchalant lang kasi kinakausap ako ng wife ko na, "Oh, wag kang creepy ha. Relax ka lang. Cool ka lang." Tinanong ko kasi siya yung message ng message din. Nililigawan ko doon. Slowly hanggat nagkaroon na nag-develop na yung trust. Doon na ako humirit ng, "Can I meet you? Where can I visit you? Come to the house, I'll prepare a lunch for you." Nagdala ako ng cake, bumili ako ng kumpletong set ng birthstone niya. Pumunta kami kahit mahal. At sa kahit anong anggulo tingnan, is makikita talagang isang mapagmahal na ama si Baron. Kung ano man ang totoo ay abangan na lang natin sa susunod vlog ni Nanay Christy Fermin at ang kaniyang mga kasama. Kung totoo bang siya'y labing na ama o isa lang itong pagpapanggap. Kung alin man dito ang totoo, abangan na lang natin ang susunod na vlog nila. Maraming salamat po.